So, gagawa muna tayo ng ating network. So, una, gagawa muna tayo dito ng isang router. Sa core layer natin. Then, sa distribution, kukuha tayo ng L3 switch. Sa distribution layer natin itong L3 switch. Then, dun sa ating access layer, gawa lang tayo ng mga switches. So, gagawa tayo ng tatlong switch. Ayusin ko lang. So, yan. Lagyan lang din natin ng end devices. Yung end devices, yung mga computer. So, ayan. Lagyan natin ng connection. So, ayan. Nagawa na natin yung ating network. So, bali dito, may bilan tayo dito. Bilan 10, 20, and 30. So, gagawa natin ito ng bilan. Ito. Then next is ito. The next is ito. Lagyan lang natin ng comment. Bali ito ay yung ating IT department 192.168.1.0. Then bilan siya, bilan 10. Then dito naman sa kabila, ito naman yung ating finance 192.168.2.0 bilan 20. Then dito naman yung ating namang HR 192.168.3.0 bilan 30. Ito pala nakalimutan. Hindi pala nandun lang pala. Baba ko lang muna. So bali after nitong magawa, alamin naman natin kung alin yung mga access port at trunk port. So bali ito nasa taas, trunk port yan. Tapos sa mga access ports natin ay itong nandito nasa access layer, itong F8023, 023, 023, yan mga yan, tsaka FA01 at FA01. Ano yan, access ports yan. Kasama din tong nasa multi-layer switch yung FA02, 03, tsaka 04. Access na yan, access ports.
So yun nga, yung access ports na ano natin dito sa kulay blue is access port nito, ito yung mga VLAN 10. Nandito naman access port nito na ito ay VLAN 20, then yung access port na nandito is yung VLAN 30. So ko-configure na natin isa-isa. So magsimula muna tayo sa switch 0. Config CLI pala. EN ConFT then int range. Sige, copy paste na lang natin. 0 to 1 nga ba? 01, 02, 03. Tama. 01 to 3. I-range 01 to 3. Switch. Port. Mode. Ay, mali. Ito ka na. Walang space. Switch port mode. Access. Switch port. Kaya nakapag-ano dito. Switch access. Unat yung VLAN 10. Do right. Tapos na tayo dun. Then dito naman sa sunod. unat pala yun ay dumiangat ng mabait ko. Ano nagre-record daw? EN ConFT int range FA 0 to 1 2 3 nga ba yun? 1 2 3 tama. 1 2 3 switch port mode access switch port access VLAN 20 then do right. Okay na switch 1. Switch 2 naman. EN ConFT int range FA 0 1 2 3 din. Check ko lang. 1 2 3 tama. Switch port mode access switch port access pero switch port access VLAN 30 do right. Yan. After nun, pupunta na tayo dun sa ating sa ating distribution layer, yung sa multi-layer switch. Doon naman tayo magko-configure. Pupunta naman tayo dito. Okay, so lang EN ConFT int FA 0 to check ko lang 0 to nga. So yun yung natin sa VLAN 10. Int FA 0 to switch port mode access switch port access VLAN 10 exit. Mag-orange na siya.
Next naman nun ay FA03 naman yung kasunod. Check ko lang ulit. FA03 nga siya. Scroll lang natin to. In FA03 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 20 do right exit. Then next naman nun is in FA04. Check lang ulit natin. Int FA04 nga. Int FA04 switch port mode access switch port access VLAN 30 do right exit. Then yun okay na. Next is yun naman sa trunk layer. Trunk port pala, trunk port. Okay, game. So, next natin i-configure is itong port na ito, itong dalawang naka-red. So, sa router 0 siya. So, ang una natin i-configure is itong part sa int na gigabit 00. So, i-configure na natin siya. So, kailangan lang natin itong dito. Int gi00 space then int connect int gi00 then no shot. Yan. Okay na yung dito sa part na ito. Then do right. Next natin is do right. Yan. Okay na siya. So, ang next natin is yung dito naman sa may L3 switch ulit. Ito. So, itong sa L3 switch, gagawin na natin tong yung trunk link na sinasabi dito sa may mga bilan. So, i-ano natin tong pass ethernet. So, configure na natin siya sa CLI. Then, enable, connect, then, ito. Yung pass ethernet, ito yan. Pass ethernet 01. So, int FA01. So, yung command is ito. Ito yan. Gagawin siyang switch port trunk encapsulation. Ay, incomplete command. Ito pala. Ito. Switch port trunk encapsulation .1q then switchboard mode trunk katulad nung sa bilan kanina then do right. So balik tayo dun sa may router. So ito naman i-encapsulate na natin yung bilan 10, yung bilan 20 at yung bilan 30. So para magawa i-encapsulate natin sila. So punta ulit tayo dito sa router. So, dapat nasa config lang siya. So, exit. Ang una is ito. Int gi. Yan. Next is encapsulation.1q .1q10. So, .1q10 dahil ito yun, itong bilan 10 na to. So, enter. Tapos IP address, ito. IP address na itong router. Ito. Since yung network niya is 10, so yung router is 11. Okay. Paste. Enter. Then, no shot. Then, exit. So, next naman is itong bilan dito sa may finance. So, para magawa naman yun is the same process. Pero since bilan 20 ito, yung int gi00 niya ay 0.20 naman. So, ito yun.
int GI20, then encapsulation. Ito, paste. So, 20 naman tong .1Q 20 dahil bilang 20 naman siya. Yung kanina is 10 dahil bilang 10 yung ating kino-configure. So, enter. Then, yung IP address, 192.168.21.255.255. Then, no shot. Then, exit. So, 2.1 siya naman kasi 2.1 siya kasi yung network nito is yung 192.168.20. So, buong network. Then, next is ito ng last na bilan, yung bilan 30. So, sa router ulit, ito. So, int ulit, int GI00, pero 0.30 naman, since bilan 30 naman ngayon. Ito, next is encapsulation dot 1Q30, since bilan 30. So, yung ano naman ito, IP address is 31. Dahil lang network nito is yung 192.168.30. So, next. Then, no shot. Then, do right. Okay na. So, next naman is yung paggagawa ng DHCP. So, kailangan natin gawin yan. Service, DHCP, then, ID, DHCP pool, IT, dep. Ito. Enter. Ay, IP pala yan. Sorry. IP. Copy ko na nga lang. Wait. Okay. Paste. Then, next. DHCP. Then, ito yung network. So, mapapansin nyo, itong network is yung nandito. Ito. 192.168.10. Yung sa bilan 10. So, next is enter. Done. Kasi ito naman, shortcut yung default router, yung itong part na ito. Yung 192.168 dahil yun yung default router nila. So, next is yung DNS server. 192.168.11. Paste. Then, and do right. Exit. So, next process naman is yung sa may itong bilan 20 na finance department. So, ito, IP DHCP. Cool. Yan, finance department. So, network is 192.168. So, ito yung network naman nitong bilan 20. Ito, 192.168.20. Then, ito naman yung default router niya, yung ito. Isa lang naman yung router. Paste. Then, DNS server, 192.168.2.1. Paste. Next. Let's do right. Exit. Next. Yung huli na, ito na. Yung pang huli. Yung sa may, itong bilan 30 na HR. So, ganun ulit. The same process. IP DHCP pool. Yan. Next. Network. Yung network niya na 192.168.30. 255.255. Tapos, ang default router niya is yung 31. Paste. Then, DNS server. Katulad ng nung sa may default router. Next. Do right. And exit, do right ulit. Yan. So, para naman ma-check yung mga ping kung gumagana, so, pupunta tayo dito sa may PC5. Then, command prompt. Ipiping natin tong dalawa, kung nagana ba silang dalawa. So, ito siya. Online. Okay, PC5. Paste, ping, 192.168. 143. Yan. Hintay lang natin matapos to. Kung success ba yung pagpiping. So, medyo matagal. First time out. Fast forward na natin.
So, yan. Tapos yung next is yung, ay, hindi pa pala pwede mag-ping. Dahil naka-static pa pala sila. Sorry. Ito, gagawin mo na DHCP sila lahat. Lahat ng PC, yan. Ito, 1, 2, ito yun. Kasi ito yun, ito. Wala pa silang mga, hindi pa sila mga naka-DHCP. So, i-DHCP ko muna sila lahat. So, parang, so, okay na ba ito? Okay na. Ito, the same process dito. Kailangan lang i-DHCP itong mga to. Then, okay na. Ito, i-DHCP ulit to. DHCP. Mali yung pagpiping ko kanina, kaya pala walang nalabas. Then, ito. DHCP. Yan, okay. 3, 2. Tapos ito ay teka. DHCP. DHCP lang. Yan. Then dito, pwede na ngayon mag-ping. Piping na natin sa terminal. Ay, terminal. Balik. Sa command prompt. So, ipiping natin yung kanina. Ping 192.168.1.3. Ping. Yan. So, dapat may lalabas na dyan. Hindi na request timeout. Ano? Ayun. Yan. Successful. So, next. So, check din natin yung sa may isa. Itong sa PC1 na to. Ito. Ping din natin yung dalawa. Ito. Ping 192.168.2.2. Itiping niya yung ano. Okay. So, medyo matagal siya. Then, fast forward na natin. Okay. Yan. Okay na. Yun lang. Thank you.